ibahagi sa inyo sa pagkakataong ito ay tungkol sa karanasan ng mama Juanita ko. Noong 23 anyos na si mama, ay 2 na ang kanyang anak, ang kuya ko at ako. Magkasunod lamang kami ng taon ni kuya. Siya ay mga 4 na taong gulang na noon, habang ako naman ay 3. At pinagdadalang tao noon ni mama ang pangatlo naming kapatid. Ang papa ko naman ay itago nyo na lang sa pangalang Nardo. Nakakahiyaman, pero may pagkabinata pa si papa noong mga panahon na iyon. Madalas itong umuwi nang wala sa oras. Madalas ay hating gabi na at nakainom pa. Ang bahay namin noon ay yari lamang sa kahoy na may katabing malaking puno ng antipolo. Sa likuran noon ay talayban na at masukal. Sa unahan naman, kapag binaybay mo ang daan, ay naroon ang bahay ng aming lola. Pero medyo malayo iyon sa amin. Kaya wala talaga kaming katabing bahay. Maraming nagsasabi noon na mga kababaryo namin na may mga kababalagan umano nangyayari doon sa amin sa tuwing sila ay mapapadaan. Ayon pa sa kanila, minsan ay napakarami daw tao doon na akala mo ay pamilihan. Minsan naman ay inaakala nilang may nagaganap na handaan dahil sa sobrang dami ng tao. Yung iba naman, kung hindi nila makita, ay nakaririnig naman sila ng mga taong nagkakaingay. Isang kalugar naman namin ang nagkwento na muntik pa nga daw siyang mapabili ng saging nang minsang mapadaan siya doon. May nakita daw kasi siyang isang babae na nagtitinda na nakasuot umano ito ng puting damit. Mahaba ang buhok at matangkad. Maganda at maputi din daw yung babae. Nang kukunin na raw niya yung kanyang pera sa kanyang pitaka para magbayad, pagtingin niyang muli sa babae, ay bigla na itong naglaho. Kaya usap-usapan sa amin na may engkanto na nakatira sa malaking puno na iyon na ang tawag sa amin ay puno ng antipolo. Si mama ay maraming beses ding napaglaruan ng mga engkanto na pinaniniwala ang kapitbahay namin. Madalas ginagaya ng mga engkanto ang boses ng 2 na kababatang kapatid ni mama na sila Tita Denden at Bingbing. Bata pa sila noon, 10 at 8 taong gulang. Uso kasi sa probinsya na malayo pa ay nananawag na sa mga taong nasa loob ng bahay. Kaya si mama ay agad na sumisilip sa bintana kapag narinig na niya ang boses ng kanyang mga kapatid na tinatawag siya. Pero pag sumilip na siya sa bintana ay wala naman siyang nakikita. Makailang ulit daw iyon ginawa kay mama. Minsan ay ikinuwento ng mama ko kay papa ang tungkol doon. Ngunit sinabihan siya nito na baka guni-guni lamang niya ang lahat. Hanggang sa si papa na mismo ang mapaglaruan ng mga ito. Na ang ginayang boses naman ay tinig ng tito namin na tinawag si papa na agad namang sumagot. Ngunit nang magbukas siya ng pinto ay wala siyang nakita. Dahil doon ay naniwala na rin si papa. Bukod sa mga engkanto, ang kinatitirikan ng bahay namin noon ay daanan rin umano ng mga aswang. At napatunayan niya nila mama na totoo nga ang sinasabi ng marami. Dahil sa madalas silang nakakarinig ng huni ng wakwak
kapag maghahating gabi at maging sa madaling araw. At mas tumindi pa iyon ng kabuhanan na ni Mama. Pagkat halos gabi-gabi na iyon, nararamdaman niya ang pag-ali-aligid ng aswang sa labas ng aming bahay. Minsan ay may pagkatuso umano ang mga aswang, sabi ni Mama. Meron kasi sa aming ibon na panggabi na ang tawag ay manghak. Ang huni nito ay hindi nalalayo sa huni ng aswang. At kanila umanong isinasabay doon ang kanilang paghuni. Pero kung magiging atintibo ka at pakikinggan mong mabuti, ay mapapansin mo ang kaunting pagkakaiba. Ang aswang gaya ng nalalaman na rin ng marami dahil sa ilang beses nyo na nabanggit dito sa inyo pong programa. Kapag malakas ay malayo iyon at kapag mahina naman ay malapit. Kaya alam nila Mama na umaali-aligid na sila kapag narinig na ang mahina nilang paghuni, na kung hindi mo alam ay akalain mo talagang malayo ang mga ito dahil nga sa mahina. Ngunit sadyang mautak ang mga ito na ginagamit nila iyong panlinlang. Ang papa namin ay minsan na rin nakaranas na hinabol ng aswang dahil nga sa madalas itong umuuwi ng gabi dahil sa kanyang pakikipag-inuman. Nagulat na lang noon si Mama nang marinig ang malakas na pagsigaw ni Papa na humihingi ng tulong. At ilang sandali lang ay narinig na niya ang sunod-sunod na pagkatok nito sa pinto. At nang buksan niya ang aming pintuan ay nagmamadaling pumasok si Papa at hingal na hingal na namumutla sa tindi ng takot. Isang gabi habang nakahiga na kami nila Mama ay hindi siya mapakali at sinasabi niya sa mahinang tinig na mayroon na naman daw umaali-aligid sa labas ng aming bahay. Kung kaya panay ang bangon niya at may sinisilip sa siwang ng aming dingding. Wala naman siyang makitang naroon sa labas. Inihanda na niya at inilabas yung itak na ang tawag sa amin ay pinuti. Katabi niyang lagi iyon sa kanyang pagtulog. Pag-aari talaga ito ni Lolo Teo. Ngunit ipinahiram kay Mama dahil nga sa buntis siya. Matalas ang itak na iyon na kayang pumutol ng braso sa isang malakas na pagtaga. Nang ilang sandali pa ay hindi na talaga nakatiis si Mama at kanya nang tinanong ang mga nasa labas kung sino sila. Ngunit wala siyang narinig na sagot, kaya kinutuban na talaga ng hindi maganda si Mama. At di nagtagal ay nakarinig na siya ng mga yabag na dahan-dahang pumapanik sa hagdan. Nakaangat kasi ng bagya mula sa lupa ang aming bahay, na isang tipikal na bahay noong mga panahon na iyon sa probinsya. Nang maramdaman ni Mama at sa palagay niya ay nasa ikatlong baitang na ito, ay nagsalita na muli si Mama at nagtanong ng sino yan. Nang hindi pa rin ito sumasagot, ay lakas loob na sumigaw si Mama at sinabi na, "Kung sino ka mang aswang ka, hindi ako natatakot sa iyo." Pero bago niya sabihin iyon, ay umusan na siya. Kanya pa itong binantaan at sinabing, "Subukan mong pumasok dito sa loob ng pamamahay ko at magkakamatayan tayo. Maaaring may masaktan ka isa sa amin, pero sisiguraduhin ko sa iyo, tatabla ako. Di ka rin makakalabas ng buhay dito. Matitikman mo itong pinuti ko." Matapos iyon,
ay napansin ni Mama na hindi na nagtuloy ang aswang at nawala na ito. Kwento pa niya sa amin, nung mga oras na iyon ay talagang kinakabahan na siya. Ngunit kailangan niyang maging matapang para sa amin na kanyang mga anak. Kinabukasan noon ay nagpasya si Mama na umuwi na lang muna kami doon kanila Lolo Teo. Dahil nga sa lagi ring wala si Papa. Ngunit kinagabihan nung araw ding iyon ay sinundan siya ng aswang sa bahay nila Lolo Teo, na napasabi pa raw ang lola ko na napakabango talaga ng sanggol para sa mga aswang. Dahil sa naramdaman agad nito ang nilalang sa kanilang bubungan. Kaya mabilis nitong sinabihan si Lolo Teo na tingnan at labasin na bago pa makagawa ng anumang ikapipinsala ng kapatid namin na nasa sinapupunan ni Mama. Lumabas si Lolo, dala ang buntot pagi at pana. Di nagtagal ay nakarinig sila Mama at Lola ng isang pusang nasaktan at mabilis na lumundag mula sa bubungan. Pagpasok ni Lolo Teo sa bahay ay sinabi niyang may aswang umano sa bubong na nag-anyong pusa at kanya iyong pinana. Nang mga sumunod na araw ay wala nang nambulabog pa sa amin nila Mama, hanggang sa maipanganak na niya ang ikatlo naming kapatid. Makaraan ang ilang buwan ay may nabalitaan si Lolo Teo mula sa kanyang mga kaibigan ukol sa isa nilang kalugar na may maluba o manong sakit. At di nga nagtagal ay namatay din ito. Pero ipinalalabas na breast cancer umano ang sakit noon. Ngunit nang mamatay na si Lolo Teo kamakailan lang, ay sinabi ng isa niyang kaibigan na iyon umano ang napana ni Lolo sa bubungan. Pagkat aswang daw talaga iyon na nag-anyong pusa lang. Dagdag pa ng kanyang kaibigan, may anting daw talaga si Lolo Teo na katulad niya ay isa ring mandirigma laban sa mga aswang. Inilihim lamang daw nila iyon ni Lolo pagkat ayaw nilang madamay ang iba pa nilang mga mahal sa buhay at magkaroon ng malaking kaguluhan at baka mauwi sa hidwaan ng mga angkan. Ayon sa ating masugid na tagapakinig, base sa kanyang lolo, ito ay nangyari noong ika-18 siglo sa bayan ng Cebu. Noong mga panahong iyon ay tahimik pa ang syudad ng Cebu. Maging ang mga karatig bayan nito ay hindi pa gaanong matao, hindi katulad ngayon. Noong mga panahong ding iyon ay wala pang sasakyan at mga hayop pa lang ang siyang ginagamit na paraan ng transportasyon. At uso pa ang malayo at ilang araw na lakaran bago makarating sa syudad ng Cebu. Ayon pa sa kanyang lolo, ay talagang balitang-balita ang pangyayaring ito noon. At ito ay kwentong nagpasalin-salin na sa kanilang angkan, ng isa sa kanilang mga kalululuhan na nabuhay noong mga panahon na iyon ay nasaksihan nang iparada sa kalsada at sa plaza ang mga taong sangkot. Ang kwento ay tungkol umano sa 4 na magkakapatid na matapos mamatay ang kanilang ama ay iniwan naman sila ng kanilang ina.
Ang pinaka panganay nila ay lalaki na noong mga panahong iyon ay 17 anyos na at napilitang pumunta sa kanilang parente sa Sugbo upang magtrabaho doon at makiusap na kung maaari ay tumuon na lang sila magkakapatid. Yun na lamang ang kanyang naisip sapagkat wala na siyang nalalamang ibang paraan para buhayin ang kanyang 3 pang mga kapatid. Kaya kanyang binilinan ang sumunod sa kanya na si Inday, na siya na munang magbantay at mag-alaga sa mga nakababata pa nilang kapatid. Si Inday noong mga panahong iyon ay 11 anyos pa lang. Ang sumunod naman sa kanya ay 6 na taon at ang kanilang pinakabunso naman ay 4 na taong gulang pa lamang. Inaruga naman ni Inday ang kanyang mga kapatid. Siya na ang tumayong ama at ina sa mga ito sa loob ng halos 2 linggo. Nang mauubos na ang kanilang inimbak na pagkain, ay nagpasya na rin itong sumunod sa kanilang kuya doon sa Sugbo. Dahil lubhasang nag-aalala na baka magutuman sila, kaya kanyang isinama ang 2 kapatid. Nagbaon sila ng mga damit at dinala ang natitira nilang mga pagkain. Kaya isang araw, maaga pa ay umalis na sila sa kanilang bahay. Naglakad sila buong araw. Kung saan sila abutang magkakapatid ng gutom, ay doon sila kumakain. At kung saan din sila abutan ng gabi, ay doon na rin sila nagpapahinga at natutulog. Kung minsan ay may nadadaanan silang baryo at sila ay nakikiinom ng tubig, minsan naman ay sa mga patis na lamang sila umiinom kapag inaabutan ng uhaw. Ilang araw na silang naglalakad dahil sa malayo talaga. Idagdag pa na may kabagalan ang bunso nilang kapatid na noon ay 4 na taon pa lang. Sa patuloy nilang paglalakad ay nakakita sila ng isang malaking bahay. At sa itsura pa lamang noon ay masasabi na talagang marangya ang kanilang pamumuhay. Nang mapansin sila ng may-ari, ay agad silang tinanong kung taga saan at saan ang kanilang tungo. Nang malaman nito ang kanilang sitwasyon, ay naawa ito kay Inday, lalo na sa kanyang mga nakababatang kapatid. Kaya pinatuloy sila nito at pinakain. Laking pasalamat ni Inday doon sa may-ari ng bahay. Inasikaso sila nito, maging ng kanyang mga tauhan. Gutom na gutom silang magkakapatid. Ang sarap ng kanilang kain dahil sa masasarap ang mga pagkain inihain sa kanila. Mga isda at karne na masarap ang mga pagkakaluto. Sinamantala nila ang pagkakataon na iyon dahil sa puro kamote lang na kanilang baon ang pinagtitiisa nilang kainin lagi sa daan. Inalok sila na may-ari ng bahay na kung gusto nila ay doon na muna magpalipas ng gabi, sapagkat magdidilim na rin ng mga oras na iyon. Kung kaya pumayag na rin si Inday dahil sa wala na rin naman siyang iba pang pagpipilian. Nagpasalamat siya sa kabutihang ipinakita sa kanila noong may-ari. Matapos makapagpahingang sandali, ay inihatid na sila sa silid na kanilang tutulugan. Masayang masaya ang kanyang mga kapatid
At sinabi pa sa kanyang ang babait daw ng mga tao doon sa bahay. At masasarap pa ang mga pagkain inihanda sa kanila. Tanging ngiti lang ang isinagot ni Inday sa kanyang mga kapatid. At niyaya niya na silang matulog. Nang nasa kalagitnaan na ng pagtulog si Inday, ay bigla siyang nagising sapagkat naiihi siya. Bumangon si Inday at kanyang hinanap ang palikuran. Paglabas niya ng kanilang silid ay hindi pa niya malaman kung saan siya pupunta, sa kanyang kaliwa ba o sa kanan. Dahil sa malaki ang bahay at hindi naman niya kabisado iyon. Naisip niyang sa gawin niyang kaliwa pumunta. Nakarating siya sa kusina at may nakita siyang pinto sa gilid noon. Kung kaya, naisip niyang iyon na marahil ang kanilang palikuran. Dahan-dahan siyang lumapit at binuksan iyon. Iniwasan niyang lumika ng anumang ingay. Ayaw niya kasing makaistorbo dahil sa nakakahiya. Pagbukas niya sa pinto ay nagulat siya sa kanyang nakita. Hindi siya maaaring magkamali. Ulo iyon na nasa malaking garapon. Bagaman hindi iyon nakaharap sa kinalalagyan niya, ay sigurado siya na ulo iyon ng isang tao. Muntik pa nga siyang mapasigaw sa sobrang pagkabigla. Buti na lamang at kanya pang napigilan ng sarili. Biglang lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Takot na takot si Inday. Nanilisan ang maliit na silid na iyon. Maluha-luha siya habang naglalakad na palayo mula roon. At mabilis na niyang tinungo ang kwarto kung saan naroon ang kanyang dalawang kapatid. Kahit na nanginginig ay sinikap niyang huwag pa rin lumika ng anumang ingay. Hindi na talaga maganda ang kanyang nararamdaman. Alam niyang nasa panganib silang tatlo. At nang makapasok na siya sa silid, ay agad niyang nilapitan ang mga kapatid at pilit niyang ginising ang mga ito. Subalit, umuungo lang dahil sa himbing ng pagkakatulog. Dala na rin marahil ng sobrang pagod sa haba ng kanilang paglalakad at sa sobrang kabusugan. Pero patuloy niya silang niyuyugyug. Ngunit ayaw talaga nilang magising. Ilang sandali pa ay may narinig na siyang mga yabag na papunta sa kanilang kinaroroonan. Napalingon si Inday doon sa pinanggalingan ng mga may hinang yabag na iyon. At naramdaman niyang papalapit na ng papalapit iyon. Kung kaya, wala na siyang nagawa pa, kundi iwan na muna ang mga kapatid at iligtas ang kanyang sarili. Naisip niyang kanya silang babalikan at hihingi na muna siya ng tulong. Kaya sinikap niyang buksan ang bintana at doon siya dumaan. Nagmadali siyang makalayo mula doon sa malaking bahay. Narinig pa niyang nagkagulo doon at hinahanap siya. Kung kaya, umakyat na muna siya sa malaking puno at nagtago sa mayabong na dahon noon. Ilang sandali pa ay narinig na rin niya ang pagsigaw ng kanyang mga kapatid. Kinabahan na ng gusto si Inday. Lubha siyang nag-alala para sa kanila. Di nagtagal ay hindi na niya narinig pa ang boses ng kanyang mga kapatid at tanging boses na lamang ng mga taong naroon. Nagkupli siyang mabuti sa itaas ng puno nang biglang nanlaki
ang kanyang mga mata nang makita ang mga kapatid na inilalabas na sa bahay na parang mga baboy. Gustong-gusto niya silang tulungan at lapitan. Ngunit nalalaman niyang mapapahamak din siya. At napakabilis ng mga pangyayari. Ilang saglit lang ay nakita niyang tinatadtad na parang karne ang kanyang mga kapatid. Napaluha na lamang si Inday sa karumaldumal na sinapit ng kanyang mga kapatid. Awang-awa siya sa kanila. Makaraan ang ilan pang sandali. Nang mawala na ang mga ito, ay mabilis na siyang bumaba sa puno. Umaripas na siya ng takbo pabalayo. Mabuti na lamang at kahit paano ay may liwanag na nagmumula sa buwan. Kung kaya, hindi siya nahirapan sa pagtahak ng daan. Nagpatuloy siya sa kanyang pagtakbo habang umiiyak. Malayo-layo na rin ang kanyang tinakbo. Kahit pagod at humihingal, ay nagpatuloy pa rin siya. Nang makakita siya ng mga bahay sa unahan, ay agad siyang sumigaw at humingi ng saklolo. Nang harapin siya ng mga tao doon, ay hindi pa agad siya nakapagsalita at patuloy lang na napiiyak dahil sa takot at matinding pagkabigla. Nang mapakalma na si Inday, ay sinimula na nilang magtanong dito. At ikinuwento naman ni Inday sa kanila ang lahat ng nangyari. Agad namang kumilos ang mga tao at umaksyon. Ayon pa sa kanila, ay matagal na nilang pinaghihinalaan na aswang ang mga tao doon sa sinasabing baryo ni Inday. Iyon pala ay isang baryo ng mga aswang at kanila umanong nalalaman ang lugar na kanyang tinutukoy. Kaya kasama ng tumatayong punong barangay ay nagtipon-tipon sila at kanilang sinamahan si Inday. Armado ng mga itak at sibat ay sinugod nila ang sinasabing baryo. Dahil sa kwento na iyon ni Inday ay talaga namang napukaw ang damdamin ng mga tao. Pagdating nila doon sa mismong bahay na tinuluyan nila Inday, ay nagulat pa sila ng kanilang abutan na tila may malaking hantaan na nagaganap. Nadatnan din nila doon ang ilang mga prominenteng bisita at mga pamilya. Nagkakatipon ang mga ito sa isang mahabang mesa. Bukod sa ilang putahing nakahain na, ay marami pa silang mga niluluto at nakasalang. Marami din ang serbesa at mga mamahaling alak. Niyaya pa sila ng mga ito na sila ay saluhan sa kanilang pagdiriwang. Ngunit tumanggi sila at agad na sinabi ang kanilang pakay na mabilis namang pinabulaanan at itinanggi ng may-ari ng bahay. Sinabi pa nito na kahit kailan ay hindi pa niya nakita si Inday at hindi daw niya talaga ito nakikilala at nagsisinungaling lang umano ito. Nang marinig naman iyon ni Inday ay napahugulgol ito at sinabing kinatay nila ang kanyang mga kapatid. Muling nagsalita ang may-ari ng bahay at sinabing kanya silang pinahihintulutan na halugugin ang kanyang bahay upang matapos na umano ang lahat, sapagkat nakakaabala na daw sila sa kanilang isinasagawang pagtitipon. Bago pumasok ang ilang mga kalalakihan, ay binulungan ni Inday ang punong barangay. At makalipas ang ilang sandaling pag-uusisa sa bahay, ay lumabas na sila
paglabas ng bahay ay sinabi ng punong barangay na wala na umanong gagalaw. Agad nilang pinalibutan ang mga ito. Tila nagulat naman ang may-ari ng bahay, maging ang kanyang mga panauhin na patuloy pang kumakain at nagiinuman. Sinabihan nila ang mga ito na wag na umanong manlaban upang maging mapayapa ang lahat at hindi mauwi sa hindi maganda. Kanilang tinalian ang may-ari ng bahay kasama na ng kanyang mga panauhin. Nagtanong pa ito kung ano raw ang kanilang kasalanan. Tinawag ng Kapitan Del Barrio ang isa sa kanilang kasama at lumapit ito na dala-dala ang malaking garapon na naglalaman ng ulo ng isang tao. Laking gulat naman ni Inday nang kanyang makita ng malapitan at nakaharap ang ulo ng tao. Iyon ay walang iba kundi ang panganay nilang kapatid, kung kaya muli na namang napahagulgol ito. At nang sila ay magpatuloy pa sa paghahalugog sa palibot ng bahay, ay kanilang napatunayang hindi nga nagsisinungaling si Inday, pagkat natagpuan din ang ulo ng dalawa pa niyang kapatid. Kaya kanilang tinalian ang may-ari ng bahay kasama na ng kanyang mga prominenteng bisita na pinaghihinalaan ring aswang. Mahigit sa 20 katao sila, at matapos na matalian silang lahat ay nilagyan pa ng karatula na may nakasulat na "Aswang kami" at inilibot sa mga bayan. Di matapos-tapos naman ang pagpapasalamat ni Inday sa lahat ng taong tumulong sa kanya dahil sa nabigyan ng hustisya ang sinabi ng kanyang mga kapatid. Nung ako ay mag-17 anyos, dahil sa hirap ng buhay dun sa amin sa Negros, ay napilitan akong sumama sa sakada. Ang sakada na tinatawag sa amin ay yung pangangalap ng mga kalalakihan para magtrabaho sa tubuhan sa ibang lugar. Bago kanila isama kung saan ka magtatrabaho, ay kanila pang iiwanan ang iyong mag-anak ng pera bilang paunang bayad. Natatandaan ko pa ngang minsan ay may kasama pa yung bigas. Marami kami noon na magkakasama sa truck na siya naming sinakyan na naghatid sa amin papunta sa aming pagtatrabahuan. Sa bawat simana ay pinababali kami ng 10 piso. Pupunta ka rin sa opisina upang makakuha ng bigas, mga daing utuyo at sardinas na siya namang titipirin mo sa loob ng 1 linggo. Ang pinaka-barracks na tinutuloyan namin doon ay malaki at magkakatabi lamang kami kung matulog. Noong mga panahon na iyon ay matunog na ang bali-balita ukol sa mga aswang sa Iloilo. Minsan ay naayaya ako sa isang inuman sa bahay ng taga roon na nakilala ng isa sa mga katrabaho ko. Sa di inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang sumakit ang tiyan ko, kung kaya nagpaalam ako sa kanila at nagpasyang mauna nang umuwi. Medyo may kadiliman ng daan, buti na nga lamang at may liwanag na nagmumula sa buwan. Kahit paano
noong mga oras na iyon. May daraanan akong palayan. Nung naglalakad na ako, ay medyo may kaba akong naramdaman. Dahil nga sa sinasabi nilang marami daw umanong aswang doon sa lugar. Nang daraan na ako sa palayan, ay may namatan akong bahay sa di kalayuan. Hindi kasi ako dumaan sa dinaanan namin kanina nung nagpunta doon sa bahay kung saan kami nag-inuman. Nalaman ko kasi mula sa may-ari ng bahay na aming pinuntahan na mayroong daan na mas mabilis makakauwi doon sa barracks namin. At iyon nga ang dinaanan ko. At nung papalapit na nga ako sa bahay na naroon malapit sa palayan, ay may naaninagan akong isang babae at lalaki na nasa balkonahe at mayroong nakasinding gasera. Kita ko sila pero hindi ko alam kung kita nila akong parating. Ngunit ng mga ilang hakbang na lamang ako mula sa kanila, ay bigla akong narinig ang lalaki na nagsabi ng, "Day, patayin mo na ang ilaw. Kakainin ko na yan." Nang marinig ko iyon, ay talaga namang nagtatakbo na akong pabalik. Dahil sa inakala kong aswang sila at kanila akong kakainin. Pagbalik ko doon sa bahay na pinag-iinuman namin, ay nagulat sila ng kanila akong makita. Pawisan ako at nanlalamig. Na mag-usisa sila ay sinabi ko ang nangyari. Bigla silang nagtawanan. Ayon sa may-ari ng bahay, hindi naman aswang yung mag-asawa na nakatira doon sa palayan. Maaaring namali lang daw ako ng pagkaintindi. Dahil noong mga panahon naman na iyon, ay wala pa talaga akong alam tungkol sa mga kain-kain na sinasabi. Kaya yung pangyayaring iyon ang nagbigay sa akin ng paniniwalang marahil ay hindi naman talaga totoo ang mga aswang. Na siguro'y namamali lamang ang tao ng pagkaunawa sa mga bagay-bagay. Nabawasan yung paniniwala ko na umiiral ang mga aswang. Lumipas ang ilang linggo. Nagpatuloy ako sa paggawa sa tubuhan. Minsan, nang makabali ako, ay naisipan kong umuwi na muna sa amin upang bumisita sa aking mga magulang at kapatid. Mura lamang ang pamasahe noon. Kung di ako nagkakamali, ay nasa 10 o 15 sentimos pa lamang. Medyo ginabi na ako sa daan noon dahil sa natagalan ako sa pagkuha ng babalihin. Ngunit dahil sa nabawasan na nga ang aking paniniwala tungkol sa mga aswang, ay nagtuloy pa rin ako. Pero nung naglalakad na ako papunta sa bahay namin, ay bigla akong kinutuban ng hindi maganda. Naramdaman kong nagtayuan yung mga buhok ko sa katawan. Kaya medyo binilisan ko yung aking ginagawang paglakad. Naging alerto din ako at tinalasan ko ang aking pakiramdam. Madalas ay panay ang lingon ko sa aking likuran at magkabilang tagiliran. Nang minsan pa akong lumingon sa aking likuran at muling humarap, ay nagulat talaga akong bigla nang makita ko sa unahan ang isang napakalaking baboy na kulay itim. Natigilan talaga ako na noong una pa nga ay halos hindi ako makapaniwala sa aking nakikita, na para bang pinaglalaruan lang ako ng aking mga mata. Dahil sa nakaupo iyon ng parang tulad sa aso, pero
Kitang-kita ko na baboy iyon. Hindi ako nakagalaw sa aking kinatatayuan. Naisip ko kasing baka lalo lang akong habulin kapag ako ay kumilos. Pero nang makita kong nag-umpisa na yung gumalaw, ay hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon. Tumakbo na akong pabalik at sumigaw ng malakas na humihingi ng saklolo. Wala akong ibang inisip nung mga oras na iyon, kundi ang makalayo doon sa baboy. Hindi ko na iyon nilingon-lingon pa kung sumusunod ba sa akin o hindi. Basta tumakbo ako ng mabilis. Nang masapit ko yung mga ilang bahay na nasa gilid ng daan, ay medyo nakahinga na ako ng maluwag. Mga kakilala namin iyon na ang iba pa nga ay mga malayong kamag-anak ni nanay. Nangatok ako sa isa sa mga bahay na naroon. Bahay iyon ni Tio Pilong. Bali 3 na pinsan ni nanay iyon. Pagbukas ng anak niya ng pinto, ay agad na tinawag ang kanyang tatay at sinabing naroon ako. Pagkakita niya sa akin, ay agad itong nag-usisa kung ano raw ang nangyari. Sinabi kong may nakita akong baboy na napakalaki at nakaharang sa daraanan ko, na nakaupo tulad ng aso. Bigla itong natahimik at tila napaisip. Nakisuyo akong kung maaari ba akong makinom ng tubig. Ilang sandali lang ay nakita kong papalapit na ang kanyang anak at may dala itong isang basong tubig. Sinabihan ako ni Tio Pilong na kung gusto ko raw ay doon na muna ako sa pinakasalas nila. Doon na daw ako magpahinga at ipagpabukas ko na lang ang pag-uwi sa amin. At dahil sa mukha namang wala akong iba pang pagpipilian ng mga pagkakataon na iyon, kung kaya pumayag na lang ako sa alok niya. Dahil sa nangyari ay hindi ako dalawin ng antok. Patuloy kong naisip yung tagpo na iyon. Nung nakita ko yung malaking baboy, nagpasya akong magsindi na muna ng sigarilyo at itinaas ko ang bintana. Habang humihitit ako ng sigarilyo, ay napasulyap ako sa labas. Nagulat ako at bigla akong sinara ang bintana. Pagkat nakakita na naman ako ng isang malaking baboy na naroon, na nakatitig sa akin doon sa may kakawian at namumula ang mga mata nito. Biglang bumilis na naman ang pagkalabog ng aking dibdib. Hindi ako sigurado kung yun din ba ang baboy na humarang sa aking panina sa daan. Pero malakas ang kutob kong marahil ay siya din yun. Naisip kong sinundan pala ako noon at siguro ay inaabangan talaga ako. Alam kong hindi karaniwan ang baboy na humarang sa akin, dahil na rin sa laki noon na hindi akma para sa isang baboy. Isinara kong mabuti ang bintana at isinigurado ko rin ang pagkakasara ng pinto. Nahiga ako, pero hindi ako natulog. Hinipan ko na rin ang lampara na malapit sa akin, na siya na lang ang tanging nakasindi. Hindi ko na alam kung anong oras na noong mga sandaling iyon, pero sa tansya ko ay maghahating gabi na, nang bigla na lamang may kumalabog. Kaya napabalikwas ako. Napatingin ako doon sa silid ng mga anak ni Tio Pilong. Dahil sa pagnanais kong malaman kung ano iyon,
ay dahan-dahan akong gumapang palapit sa pintuang yari sa sawali at kawayan ng silid. Sumilip ako at nanlaki ang aking mga mata nang makita kong nakabukas ang bintana at naroon ang anak na panganay ni Tio Pilong na nakahubad at walang anumang saplot sa kanyang katawan. Nangingintab ito na basang-basa na para bang pinahira ng buong katawan ng langis. Umatras ako nang nakadapa papunta sa pintuan at nang naroon na ako ay tsaka ako tumayo. Kinuha ko na rin yung itak na nakasabit doon sa dingding. Marahan kong kinapa at binuksan ang pinto. Lumabas na ako. Naisip kong bahala na. Pero malakas ang kutob kong anak ni Tio Pilong, yung aswang na nagkatawang baboy. At dahil sa naroon na ito sa kanila, ay sigurado akong wala nang haharang pa sa akin doon sa daan. Maliban na lang kung may iba pang aswang. Ngunit buo na ang loob kong umuwi. At total naman ay mayroon na akong itak. Nang nakalayo na ako sa kanilang bahay, ay tsaka ako nagmadaling tumakbo upang mabilis na makalayo. Pasado 2:00 na nang ako ay makauwi sa amin. Nang makausap ko ang aking mga magulang, ay ikinuwento ko yung aking mga nasaksihan. Pero sinabi kong wag na lamang nilang ipagkalat. Ang sa akin lang ay pinag-iingat ko sila na kanila nang iwasan ang mag-anak na iyon. Hinati ko ang perang aking nabali at iniwan ko ang iba sa kanila. Nagtira lamang ako ng pamasahe at ilang sentimo para naman may pambili din ako kung sakali. Nang nakabalik na ako sa trabaho at makalipas ang 1 linggo, ay araw na uli iyon ng aming pagbali at pagkuha ng rasyon. Habang naghihintay ako na tawagin ang aking pangalan, ay nakaupo ako sa mahabang upuang kawayan nang biglang may lumapit sa aking isang lalaki na hinawakan ako nito sa ulo at kanyang inimas-imas. Na habang ginagawa niya iyon, ay kanyang sinasabing andito pala ang inaanak ko. Nagulat ako pero parang may saya akong naramdaman dahil sa naisip kong may ninong pala ako doon. Pero nang makita ko ito ay hindi naman siya pamilyar sa akin. At kahit anong isip ko ay hindi ko talaga matandaan kung saan ko siya nakita o nakilala. Nang biglang tinawag na ang pangalan ko, kaya pumasok na agad ako sa loob ng opisina. Kinabukasan nang naghahanda na ako para magtrabaho, ay bigla na lamang sumakit ang aking sikmura. Nanghina ako at naramdaman kong sumakit ang aking ulo. Para iyong mabibiyak na noon ko lamang naranasan. Pinagpawisan na kagad ako ng putil-putil. Nang makita akong namimilipit ng isa sa mga kasama ko, ay agad niya akong nilapitan at tinanong kung ano ang aking nararamdaman. Tiningnan niya yung mga palad ko at sinabing masama raw ang aking lagay. Tumawag pa siya ng isa naming kasama at pinagtulungan nila akong alalayan. May pinagdalan sila sa akin. Pagdating namin doon sa bahay, ay agad naman akong sinuri ng matanda. May mga inilabas itong sangkap
na hindi ko malaman. Dahil sa ang karamihan sa mga iyon ay tuyot na. Nung mga oras na iyon ay hinang-hina na ako. Sinabi sa akin ng matanda na inaswang umano ako. At doon ko na naalala na humingi ako ng tubig sa kaanak ng nanay ko. Pero laking gulat ko nang sabihin sa akin ng matanda na 2 daw ang dumali sa akin. Nilagyan niya ng bigkis na may mga sangkap ang ulo at sikmura ko. At habang ginagawa iyon ng matanda ay patuloy siya sa kanyang pagsasalita. Buti raw at nadala agad ako sa kanya, dahil kung hindi ay baka maging aswang na ako o di kaya naman ay mamatay. Alin daw sa dalawa ang mauna? Kasi ang isa ay gusto lamang akong hawaan, habang yung isa naman ay gusto akong kainin. Sa katunayan, pangaraw ay may bawas na ang aking atay. Nanindig ang aking mga balahibo nang marinig ko iyon, at talaga namang kinabahan. Natakot ako sa mga ipinahayag sa akin ng matanda. Nang matapos siya ay nagtanong ako kung magkano ang bayad. Hindi siya nagsalita at tiningnan lamang ako. Medyo nawirduhan pa nga ako sa matanda. Pero sinabi niyang ang kanyang panggagamot ay hindi naghihintay ng anumang kapalit. Sapat na raw para sa kanya ang makatulong. Dahil sa naniniwala umano siya na hindi naman iyon ipinagkaloob sa kanya upang siya ay magpayaman. Nagpasalamat na lang ako kay Nanay Tansya. Iyan yung kanyang pangalan. Makaraan ang ilang araw ay bumuti na rin ang aking pakiramdam. Pero may galit akong naramdaman para sa mga taong gumawa sa akin noon. Dahil ang tindi ng hirap at sakit na naranasan ko. Isang hapon, habang nasa labas ako ng barracks at naninigarilyo, ay nakita kong nagmamadali na namang lumapit yung lalaking nagpanggap na ninong ko. At malayo pa ay nakaunat na ang kanyang mga braso. Nabalak na naman itong hawakan ang aking ulo. Kung kaya, tumayo na kaagad ako sa pagkakaupo. At nang malapit na ito sa akin, ay akma ko nang susuntukin. Nang bigla akong inawat ng aming mga kasamahan na naroroon. Nagulat sila sa aking naging reaksyon. Taga-kabilang barracks ang lalaking iyon at kasama ang kanyang binatang anak na pumunta doon sa amin at balak na naman sigurong perwisyuin at aswangin ako. Umalis ang mag-ama na ang sama ng pagkakatitig sa akin. Nang mag-usisa ang mga kasamahan ko ay yung 2 naming kasamahan na nagdala sa akin kay Nanay Tansya ang siya nagpaliwanag. Simula noon ay kanila iyong iniwasan. May pagkakataon pa nga na binalak nilang dukutin ang mag-ama at ibaon, pero pinigilan lang ng iba sa amin. At makalipas ang mahigit 1 linggo ay nawala na ang mag-ama. Bali-balita na nagpalipat umano ang mga ito sa ibang lugar at doon na nagtrabaho.